Sabi nila, ang asawa ang karamay mo sa hirap at ginhawa, ang sandalan kapag ang mundo ay tila gumuguho. Pero ang asawa ko, siya mismo ang kasabot ng aking matalik na kaibigan para ilibing ako ng buhay. Habang nagluluksa ang buong mundo sa aking pagkamatay, nagtatawanan sila sa ibabaw ng aking libingan. Nilulustay ang perang para sana sa kinabukasan ng aming anak. Akala nila ay tapos na ang lahat. Akala nila ay tuluyan na silang nanalo. Pero hindi nila alam na ang inaakala nilang patay ay muling nabuhay at ngayon ay nasa loob na mismo ng kanilang bahay upang maningil. Huwag kang mag-alala, Bianca. Konting tiis na lang. Kapag napapirma ko na siya sa insurance policy bukas, wala na tayong magiging problema. Sawang-sawa na ako sa pagmumukha niyang laging mukhang kawawa. Nakakasakal ang pagiging martir niya. Parang lagi akong may utang na loob na kailangang bayaran. Ang mga salitang iyon ay hindi galing sa isang kaaway, kundi mula sa bibig ng lalaking pinangakuan ko ng habambuhay. Nakatayo ako sa labas ng pinto ng kanyang opisina. Naninigas ang buong katawan habang ang bawat kataga ay tumatarak sa aking dibdib ng mas malalim pa sa anumang patalim. Nasa loob sila, si Adrian, ang asawa ko, at si Bianca, ang babaeng itinuring kong kapatid simula pagkabata. Ang tawanan nila sa loob ay parang lason na unti-unting pumapatay sa bawat magandang alaala na binuo namin sa loob ng 5 taon. Dahan-dahan kong ibinaba ang tingin sa aking nanginginig na mga kamay. Hawak-hawak ko ang isang maliit na puting bagay, ang pregnancy test na may 2 malinaw na pulang guhit. Ito sana ang sorpresa ko para sa aming anibersaryo ngayong gabi. Ito sana ang balitang magbubuo sa pangarap naming pamilya. Nagtipid ako ng ilang buwan, naglakad pa uwi galing trabaho para makaipon, at tiniis ang lahat ng panghahamak ng kanyang ina. Lahat para sa pag-asang magiging masaya kami kapag dumating na ang aming anak. Pero sa isang iglap, ang regalong ito ay naging simbolo ng aking kahangalan. Wala akong lakas na sumigaw o magwala. Ang sakit ay tila isang malaking bato na bumara sa aking lalamunan, pumipigil sa akin na huminga ng maayos. Naramdaman ko na lamang ang pagluwag ng aking pagkakahawak at ang pregnancy test ay tahimik na bumagsak sa makapal na carpet ng pasilyo. Walang ingay, walang kaluskos, katulad ng kung paano nadurog ang puso ko nang walang sino man ang nakarinig. Ang lalaking nasa loob na siyang dapat na ama ng batang ito ay siya ring nagpaplano kung paano ako aalisin sa landas nila. Hindi ko na kinaya. Tumalikod ako at tumakbo palabas ng bahay. Hindi alintana ang malakas na buhos ng ulan na tila nakikiramay sa aking pagdaramdam. Ang bawat patak ng ulan sa aking balat ay kasing lamig ng katotohanang kasasapok lamang sa akin. Pumasok ako sa aking lumang kotse, ang sasakyang regalo pa ng tatay ko bago siya namatay, at pinaandar ito palayo sa impyernong tinawag kong tahanan. Malabo ang kalsada dahil sa ulan at sa walang tigil na pag-agos ng aking mga luha. Ang isip ko ay naglalakbay pabalik sa mga panahong ipinagtanggol ko si Adrian sa aking pamilya, sa mga panahong ipinagtanggol ko si Bianca sa mga nagsasabing ahas daw siya. Tama sila. Ako lang ang nagbulag-bulagan dahil sa tiwala. Nakarating ako sa matarik na daan sa gilid ng bangin, ang daan na madalas naming puntahan noon para panoorin ang paglubog ng araw. Pero ngayon, wala akong makitang liwanag. Nangyari ang lahat sa isang kisap mata. Nang tapakan ko ang preno para bagalan ang takbo sa kurbada, naramdaman ko ang kawalan ng resistensya. Ang pedal ng preno ay lumubog hanggang sa sahig nang walang epekto. Sinubukan kong apakan ulit ng paulit-ulit. Ang puso ko ay kumakabog ng mabilis kasabay ng takot na biglang bumalot sa aking sistema. Hindi gumagana ang preno. Sa huling sandali, bago tuluyang nawalan ng kontrol ang sasakyan, naalala ko ang narinig ko kanina.
insurance policy. Hindi ito aksidente. Ito ay isang hatol. Ang sasakyan ay tuluyan ng lumampas sa harang ng kalsada. Naramdaman ko ang biglaang kawalan ng grabidad, ang pag-ikot ng mundo, at ang malupit na paghampas ng metal sa matitigas na bato sa ibaba. Ang sakit ay dumaloy sa bawat himaymay ng aking katawan, parang binabali ang bawat buto ko. Ang amoy ng gasolina at nasusunog na goma ay humalo sa hangin. Nakahandusay ako sa loob ng wasak na sasakyan, duguan, at halos hindi na makagalaw. Sa pagitan ng aking nagdidilim na paningin, tumingala ako sa itaas ng bangin. Sa gitna ng dilim at ulan, may nakita akong 2 anino na nakatayo sa gilid ng kalsada, nakadungaw sa akin. Kahit malayo, alam ko kung sino sila. Nakita ko ang pagsindi ng lighter sa kamay ng isa. Ang liwanag nito ay nagbigay diin sa ngiting nakaukit sa mukha ni Adrian. Ganito na lang ba? Ma'am, tapos ang lahat ng isinakripisyo ko, ang kabayaran ba ay ang kamatayan ko at ng anak namin? Dahan-dahan kong ipinatong ang aking duguang kamay sa aking tiyan. Patawad, anak. Bulong ng isip ko habang ang init ng apoy ay nagsimulang lamunin ng paligid. Ang huling bagay na naramdaman ko ay hindi ang init ng apoy, kundi ang nagyeyelong puot na sumibol sa aking puso. Isang puot na magiging dahilan ng aking pagbabalik. 2 taon na ang lumipas. Mula ng gabing iyon, ang gabi kung kailan namatay si Tala Vergara at isinilang si Mara Villamor. Nakatayo ako ngayon sa harap ng isang pamilyar na bakal na gate. Suot ang isang kupas na blusa at paldang laylay na tila galing pa sa baul ng nakaraang dekada. Mabigat ang suot kong salamin na may makapal na grado at ang mahaba kong buhok na dati laging maayos ay ngayoy magulo at itinatago ang kalahati ng aking mukha. Pero hindi ang salamin o ang buhok ang aking maskara, kundi ang malaking peklat na tumatawid sa aking pisngi. Isang permanenteng alaala ng bubog at apoy na muntik nang tumupok sa aking pagkatao. Huminga ako ng malalim, pilit na pinakakalma ang nagwawalang kabayo sa aking dibdib. Ito ang bahay na dati kong pinagharian bilang asawa, pero ngayon, babalik ako bilang isang alipin. Bumukas ang malaking pinto at sumalubong sa akin ang malamig na hangin mula sa aircon, kasabay ng pamilyar na amoy ng mamahaling pabango, ang Chanel, na pabango ko dati, na ngayon ay gamit na niya. Nakaupo sa sofa si Bianca, nakataas ang paa habang nagbabasa ng magazine. Wala siyang ipinagbago. Maganda pa rin, makinis, at punong-puno ng alahas na alam kong binili gamit ang insurance money ng kamatayan ko. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang sinusuri ako mula ulo hanggang paa, na tila ba ako isang basahan na naligaw sa kanyang palasyo. So, ikaw si Mara? Mataray niyang tanong. Hindi man lang nag-abalang ayusin ang pagkakaupo. My God! Totoo nga ang sinabi ng agency. You look tragic. Yumuko ako. Pilit na itinatago ang nanginginig kong mga kamao sa likod. Opo, ma'am. Ako po yung nirekomenda para kay Sir Rafael. Well, as long as you do your job, wala akong pakialam kahit mukha kang multo. Irap niya sabay sip ng kanyang juice. Mura ang rate mo at stay in ka. Yun lang ang mahalaga. Ayoko nang maarte dito. At isa pa, siguraduhin mong hindi ka didikit sa asawa ko. Though I doubt papatulan ka niya sa itsura mong yan. Ang bawat salita niya ay parang asido na pumapatak sa aking balat. Ang kapal ng mukha niya. Nasa kanya na ang lahat. Ang asawa ko, ang bahay ko, ang pera ko. Pero ang pag-uugali niya ay kasing putik pa rin ng dati. Biglang bumukas ang pinto sa may garahe. Pumasok si Adrian, suot ang kanyang paboritong suit. Ang puso ko ay tila huminto sa pagtibok. Siya pa rin yun. Ang lalaking minahal ko ng higit sa buhay ko. Ang lalaking pumatay sa anak namin.
Dire-diretso siyang naglakad papasok, ni hindi man lang ako tinapunan ng tingin, para bang isa lang akong piraso ng muebles na walang halaga. Hon, andito na yung bagong caregiver ng papa mo. Tamad na, sabi ni Bianca. Huminto sandali si Adrian. Dahan-dahan siyang lumingon sa direksyon ko. Sa ilalim ng makapal kong salamin, nagtagpo ang aming mga mata. Hinintay ko ang pagkabigla, ang pagkilala. Pero wala. Ang nakita ko lang sa mga mata niya ay kawalan ng interes at pagkadismaya. Basta siguraduhin mong hindi siya magnanakaw. Malamig na sabi ni Adrian, sabay hagis ng susi ng kotse sa sofa. Pagod ako. Aakyat na ako. Tinalikuran niya ako agad. Ang sakit na naramdaman ko noong gabing mahulog ako sa bangin ay bumalik. Pero ngayon, mas tahimik at mas malalim. Hindi niya ako nakilala. Para sa kanya, ang tala na asawa niya ay abo na lamang. Ano pa ang tinatayo-tayo mo dyan? Bulyaw ni Bianca na pumutol sa aking pagmumuni-muni. Umakyat ka na sa kwarto ng matanda. Linisin mo ang dumi niya. Ang baho na ng kwarto. Tumango ako at mabilis na kinuha ang aking maliit na bag. Habang umaakyat ako sa hagdan, bawat hakbang ay parang pag-akyat sa krus ng Kalbaryo. Nadaanan ko ang dati naming master bedroom. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Nakita ko ang malaking litrato nila ni Bianca na nakasabit sa dingding. Sa mismong pwesto kung saan nakasabit dati ang wedding picture namin. Ang mga gamit ko, ang mga libro ko, ang mga alaala ko, lahat ay wala na. Para akong binura sa kasaysayan ng bahay na ito. Pumasok ako sa kwarto sa dulo ng pasilyo, ang kwarto ni Papa Rafael. Ang sumalubong sa akin ay ang masangsang na amoy ng gamot at ihi na tila nanunuot sa pader. Madilim ang kwarto, nakasara ang makakapal na kurtina. Sa gitna ng kama, nakahiga ang isang payat at nanghihinang matanda. Si Papa Rafael. Ang dating matikas at masayahin kong biyenan, ngayon ay butot balat na lang. Lumapit ako sa kanya. Ang mga mata niya ay nakadilat, ngunit tila walang buhay na nakatingin sa kisame. Nang hawakan ko ang kanyang kamay, naramdaman ko ang lamig nito. Dahan-dahan, inayos ko ang kanyang unan at pinunasan ang kanyang noo. Papa, bulong ko. Halos hindi lumabas ang boses. Nandito na ako. Biglang nanigas ang katawan ni Papa Rafael. Ang mga mata niya ay nanlaki at nagsimulang umikot pataas. Ang kanyang bibig ay bumubula habang ang kanyang mga kamay ay nangingisay sa ere. Inaatake siya. Natataranta akong tumakbo palabas ng kwarto para humingi ng tulong. Ma'am, sir, si Sir Rafael po. Ilang sandali pa ay padabog na pumasok si Bianca. May hawak na isang hiringgilya. Walang bahid ng pag-aalala sa mukha niya kundi purong inis. Ang ingay naman ng matandang to. Lagi na lang nag-iinarte kapag oras ng siesta ko. Nakita ko ang laman ng hiringgilya, isang kulay dilaw na likido na alam kong hindi gamot para sa seizure. Masyadong mataas ang dosage na yon para sa isang taong kasing hina ni Papa Rafael. Papatayin niya ang matanda sa overdose. Akmang ituturok na ni Bianca ang karayom sa braso nang nangingisay na si Papa nang bigla akong kumilos. Ang instinto ko bilang nurse at bilang manugang ay nanaig sa aking takot. Mabilis kong hinawakan ang pulso ni Bianca at pinigilan ang kanyang kamay sa ere. Bitawan mo ako. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Hampas lupa. Sigaw ni Bianca. Nanlalaki ang mga mata sa gulat. Tinitigan ko siya. Ang aking mga mata sa likod ng salamin ay nag-aapoy sa galit na matagal ko nang kinikimkim. Sa sandaling ito, nakalimutan kong ako si Mara. Huwag. Madiin kong sabi. Ang boses ko ay mababa, ngunit puno ng babala. Papatayin mo siya kapag itinuloy mo yan. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay binasag ng malutong na tunog ng palad na dumapo sa aking pisngi. Ang lakas ng sampal ni Bianca ay nagpaikot ng aking paningin at muntik na akong mabuwal kung hindi ako napakapit sa gilid ng kama ni Papa Rafael. Ang hapdi ay agad na kumalat sa aking mukha. Mainit at tumitibok.
Ngunit mas masakit ang katotohanang ang babaeng ito na minsan kong itinuring na kapatid ay kaya akong saktan ng walang pagdadalawang isip. Ang kapal ng mukha mong hawakan ako, sigaw ni Bianca. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit habang hinihimas ang sariling pulso na parang nandidiri sa aking dampi. Isa ka lang katulong, wala kang karapatang diktahan ako sa pamamahay na ito. Yumuko ako, tinatakpan ng buhok ang aking mukha habang inaayos ang aking salamin na tumabingi. Patawad po, ma'am. Ang garalgal kong sagot, pilit na pinapakalma ang nanginginig kong boses. Pero ang dosage po na hawak ninyo, masyadong mataas para sa kondisyon ni Sir Rafael. Maari po siyang cardiac arrest. Magsasalita pa sana si Bianca nang bumukas ang pinto at pumasok si Adrian. Bakas sa mukha ang iritasyon sa ingay. Tiningnan niya kaming dalawa. Ang kanyang mga mata ay walang bahid ng emosyon para sa kanyang amang nakaratay, kundi puro pagkayamot sa abala. Ano na naman ito, Bianca? Tanong ni Ninonya habang lumuluwag ang kanyang kurbata. Ang babaeng to. Pinipigilan akong painumin ng gamot ang papa mo. Nagmamagaling. Sumbong ni Bianca, sabay kapit sa braso ni Adrian at nagpa-cute. Ang kanyang boses ay biglang naging matinis at malambing. Tumingin sa akin si Adrian, ang tingin na puno ng pagdududa at paghamak. Yumuko ako, hindi dahil sa takot, kundi upang itago ang puot na nagbabadyang sumabog sa aking mga mata. Sir, simula ko, pinapanatili ang boses na mababa at magalang. Ang gamot pong hawak ni ma'am ay diazepam. Kung ituturok po ang buong laman ng hiringgilya sa isang matandang may history ng stroke at mahina ang puso, maaari po itong magdulot ng respiratory arrest. Mamatay po siya agad. Huminto ako sandali at tumingin ng diretso sa sapatos ni Adrian. Ayaw ko lang po na magkaroon ng investigasyon ang mga pulis kung sakaling may mangyaring masama sa tatay ninyo sa loob ng bahay na ito. Natigilan si Adrian. Ang salitang pulis at investigasyon ay tila magic word na pumukaw sa kanyang pagiging sigurista. Kinuha niya ang hiringgilya mula sa kamay ni Bianca at tiningnan ito. Totoo ba yon, Bianca? Masungit na tanong ni Adrian. Gusto mo bang makulong tayo dahil sa katangahan mo? We need him alive hanggat hindi pa naaayos ang last will and testament. Padabog na inagaw ni Bianca ang hiringgilya at ibinato ito sa basurahan. Fine. Masyado kayong praning. E di ikaw na ang magaling, yaya. Sige, buhayin mo ang matandang yan. Pero siguraduhin mo lang na hindi siya magiging sagabal sa pamamahinga ko. Tinalikuran nila kaming dalawa ng walang lingon-lingon. Ang pagsara ng pinto ay nag-iwan ng mabigat na katahimikan sa kwarto. Naiwan akong nanginginig, hindi sa takot, kundi sa galit. Ligtas si Papa ngayon, pero hanggang kailan? Ang sumunod na mga araw ay naging impyerno ng aking pagbabalik. Kung dati ay ako ang reyna ng tahanang ito, ngayon ay ako ang tagasalo ng lahat ng kanilang dumi. Literal na dumi. Tuwing umaga, habang mahimbing pa ang tulog ng mga amo ko, ako ang nagliligpit ng mga kalat nila sa sala, mga basyo ng alak, mga tirang pagkain, at ang pinakamasakit sa lahat, ang mga personal na gamit ni Bianca na nagkalat sa kung saan-saan. Isang hapon, inutusan ako ni Bianca na labhan ang kanyang mga mamahaling lingerie gamit ang kamay dahil maselan daw ang tela nito. Nakaupo ako sa laundry area, nakalubog ang mga kamay sa palanggana ng tubig at sabon. Habang kinukuskus ko ang manipis na pulang puntas na suot niya noong nakaraang gabi, parang binabanlian ng asido ang aking mga kamay. Naamoy ko ang pamilyar na pabango ni Adrian na kumapit sa tela. Ang amoy ng asawa ko sa damit panloob ng ibang babae. Ang bawat kusot ay may kasamang luha na pumatak sa tubig, humahalo sa bula ng sabon. Ganito pala ang lasa ng pagtataksil. Mapait, nakakasulasok, at tumunuot hanggang buto. Gusto kong punitin ang damit. Gusto kong sumigaw. Pero naalala ko ang mukha ni Papa Rafael
Kailangan kong magtiis. Kailangan kong lunukin ang lahat ng hiya at sakit para sa katarungan. Upang mapawi ang pait sa aking dibdib, ibinaling ko ang aking atensyon sa pag-aalaga kay Papa. Nang gabing iyon, nagluto ako ng arroz caldo, ang paborito niyang pagkain tuwing umuulan. Nilagyan ko ito ng maraming luya at kasubhaa at binudburan ng tostang bawang at itlog, eksakto sa paraan ng pagluluto ni Tala noon. Dinala ko ang mainit na mangkok sa kanyang kwarto. Dahan-dahan ko siyang iminulat at inalalayan sa pag-upo. "Kain na po tayo, Sir Rafael," malambing kong sabi habang hinihipan ang mainit na sabaw sa kutsara. Ibinuka niya ang kanyang bibig nang may pag-aalinlangan. Ngunit nang malasahan niya ang sabaw, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Tumigil siya sa pagnguya at tinitigan ako ng diretsyo. Ang mga matang dati ay blangko at walang buhay ay biglang napuno ng luha. Nanginginig ang kanyang mga labi habang pilit na bumibigkas ng mga salitang hindi lumalabas. Alam niya, naalala niya ang lasa. Ito ang lasa ng pagmamahal na matagal na niyang hindi natitikman sa bahay na ito. Ibinaba ko ang mangkok at hinawakan ang kanyang nanginginig na kamay. Gamit ang kanyang hintuturo, dahan-dahan siyang gumuhit sa aking palad. Isang linyang pahalang at isang linyang patayo sa gitna. Letrang T-tala. Naramdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib. Gusto kong yakapin siya at sabihing, "Papa, ako to." Pero alam kong may mga matang at taingang nakamasid sa paligid. Sa halip marahan kong ipinatong ang aking daliri sa aking mga labi, senyales ng katahimikan. Tumango siya ng bahagya at ang mga luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay simbolo ng aming lihim na alyansa. Sa wakas, hindi na ako nag-iisa. Nang makatulog na si Papa, muli akong bumalik sa aking silid. Isang maliit na stockroom sa ilalim ng hagdan na ginawa nilang kwarto ko. Umiilaw ang screen ng aking maitim na cellphone na nakatago sa ilalim ng unan. Mensahe mula kay Gael. Binuksan ko ito at bumungad sa akin ang isang screenshot ng bank transfer record ni Adrian. May malaking halagang inilipat sa account ng isang nagngangalang Dr. Mendez. Kumunot ang noo ko. Wala akong kilalang Dr. Mendez na naging doktor ng pamilya namin. Para saan ang bayad na ito? At bakit ganoon kalaki? Kinabukasan, habang naglilinis ako sa kwarto ni Bianca, hindi maalis sa isip ko ang pangalang iyon, Dr. Mendez. Habang pinupunasan ko ang alikabok sa kanyang vanity mirror, nahagip ng mata ko ang isang maliit na bote na nakatago sa likod ng mga mamahaling pabango. Kakaiba ang bote. Walang label, pero mukhang mamahalin ang lalagyan. Ang akala ko nung una ay serum ito para sa mukha. Pero nang buksan ko ang takip para amuyin, hindi bango ng bulaklak ang sumalubong sa akin. Isang matapang at masangsang na amoy ang tumama sa aking ilong. Amoy ng mapait na almendras na may halong kemikal. Bilang isang nurse, pamilyar ako sa amoy na ito. Hindi ito bitamina, hindi ito pampaganda. Ito ay lason. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Mabilis kong ibinalik ang bote sa pwesto nito at nagkunwaring nagpupunas ng salamin. Pumasok si Bianca. May kausap sa telepono. Ang boses ay mahina at nagmamadali. "Oo, Doc. Huwag kang mag-alala. Tuloy-tuloy ang pag-inom niya. Konting panahon na lang. At mawawala na ang problema natin." Nanigas ako sa aking kinatatayuan habang nakatalikod sa kanya. Ang lason. Ang pekeng sakit ni Papa. Ang doktor. Unti-unti nang nabubuo ang puzzle. Hindi lang nila pinapabayaan si Papa. Unti-unti nila siyang pinapatay. Ang amoy ng sampagita at vanilla ay puno ng alaala. Para sa ibang tao, isa lamang itong mamahaling pabango na nabibili sa mga butik sa Europa. Ngunit para sa bahay na ito ang amoy ng nakaraan. Ito ang amoy ko. Nahanap ko ang lumang bote ng pabango na itinapon ni Bianca sa basurahan sa ilalim ng lababo. Tila basura na walang halaga. May laman pa itong kaunti. Sapat na para sa aking plano. Habang abala ang lahat sa baba para sa hapunan,
Pumasok ako sa master bedroom. Ang kwartong dati ay santuwaryo namin ni Adrian. Ngayon, binago na ni Bianca ang lahat. Pinalitan niya ng itim at ginto ang mga kurtina, tinanggal ang mga painting na pinili ko, at nilagyan ng naglalakihang salamin ang bawat sulok. Mabilis kong inilabas ang bote mula sa bulsa ng aking apron. Sa bawat pagdiin ko sa spray, isang pinong ambon ng halimuyak ang kumalat sa hangin, kumapit sa makapal na tela ng mga kurtina at sa unan na tinutulugan ni Bianca. Hindi ko layuning manakot gamit ang puting kumot o gumawa ng ingay. Ang takot ay mas mabisa kapag nanggagaling ito sa sariling konsensya. Nang gabing iyon, habang naguhugas ako ng pinggan sa kusina, umalingaw-ngaw ang isang matinis at puno ng takot na sigaw mula sa itaas. Nabitiwan ng ibang katulong ang hawak nilang baso sa gulat, at ang tunog ng nabasag na kristal ay sumabay sa hysterical na boses ni Bianca. "Adrian! Adrian!" Nagmamadaling umakyat si Adrian at sumunod kami ni Manang ang luring, ang matandang mayordoma, para tingnan ang nangyayari. Nadatnan namin si Bianca na nakasiksik sa sulok ng kwarto, yakap-yakap ang sarili at namumutla habang nandidilat ang mga mata. Nakaturo siya sa hangin. "Amoy niya! Nandito siya! Hindi mo ba naaamoy?" Sigaw ni Bianca. Ang boses ay nanginginig sa takot. Suminghot si Adrian. Kunot ang noo. "Ano ba ang sinasabi mo? Wala naman akong naaamoy kundi ang air freshener." "Hindi! Amoy sampagita. Amoy ni tala." Git ni Bianca na parang baliw na lumilingon-lingon sa paligid. "Nandito siya, Adrian. Minumulto niya tayo dahil sa ginawa natin." Sa isang iglap, natigilan si Bianca at tinakpan ang kanyang bibig. Tila napagtanto na may nasabi siyang hindi dapat marinig ng mga katulong. Tumingin sa amin si Adrian, ang kanyang mga mata ay matalim at nagbabanta. "Labas! Kayong lahat! Lumabas!" Bulyaw ni Adrian. Nagkukumahog na lumabas ang ibang katulong, pero nagpaiwan ako ng bahagya sa may pinto, kunwaring nagpupulot ng mga nalaglag na magazine. Humarap ako kay Bianca. Ang mukha ko ay walang emosyon sa likod ng makapal na salamin, at nagsalita sa boses na mababa at tila inosente. "Ma'am, sabi po ng lola ko sa probinsya, kapag naaamoy mo ang pabango ng patay, kahit wala naman sila, ibig sabihin ay nakayakap sila sa'yo." Humihingi siguro ng katarungan. Nanlaki ang mga mata ni Bianca at namutla siya lalo. Binato niya ako ng unan. "Lumayas ka! Umalis ka sa harap ko, pangit na babae." Yumuko ako at tahimik na isinara ang pinto. Sa likod ng kahoy na harang, napakinggan ko ang garalgal na iyak ni Bianca at ang pag-alo ni Adrian na may halong inis. Hindi ako ngumiti. Walang kasiyahan sa aking nararamdaman, kundi isang malamig na katiyakan. Ang takot ay isang buto na kapag itinanim, kusa itong lalago at sisira sa pundasyon ng kahit anong matibay na kastilyo. Bumalik ako sa aking maliit na silid sa ilalim ng hagdan. Sa dilim, kinuha ko ang isang lumang kwaderno. Hindi ito tala-arawan ng mga pangarap, kundi isang listahan ng mga kasalanan. Sa ilalim ng pangalang Bianca, isinulat ko ang salitang paranoia. Ang unang hakbang sa paghihiganti ay hindi ang saktan sila pisikal, kundi ang hayaan silang sirain ng sarili nilang mga anino. Pinanood ko ang pagpatay ng ilaw sa buong bahay, pero alam kong hindi sila makakatulog ng mahimbing ngayong gabi. Ang konsensya ay isang kaaway na hindi kayang patayin ng anumang sandata. Lumipas ang ilang oras at lumalim na ang gabi. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang paghampas ng ulan sa bubong at ang paminsan-minsang pagkulog. Nauhaw ako kaya't dahan-dahan akong lumabas para kumuha ng tubig sa kusina. Madilim ang pasilyo, ang tanging liwanag ay galing sa kidlat na tumatagos sa mga bintana. Pagpasok ko sa kusina, natigilan ako. May nakaupo sa bar counter
Nakayuko sa harap ng isang baso ng alak. Si Adrian, suot pa rin niya ang kanyang damit pambahay. Pero gusot-gusot na ito at magulo ang kanyang buhok. Sa tabi niya ay ang halos ubos na bote ng whiskey. Akmang aatras sana ako, pabalik sa dilim, nang bigla siyang lumingon. Mapungay ang kanyang mga mata at namumula, halatang lango na sa alak. Ikaw, bulong niya, ang boses ay malat at mabigat. Yumuko ako agad, pilit itinatago ang muka. Paumanhin po, sir. Kukuha lang po sana ako ng tubig. Hindi siya sumagot. Sa halip, narinig ko ang paggalaw ng upuan at ang mabibigat na hakbang ng kanyang mga paa papalapit sa akin. Ang bawat hakbang niya ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Hindi ito ang tibok ng pagmamahal na naramdaman ko noon, kundi tibok ng takot at pagkasuklam. Huminto siya sa harap ko. Naamoy ko ang matapang na alak sa kanyang hininga. Tumingin ka sa akin. Utos niya. Hindi ako gumalaw. Nanatili akong nakayuko, nakatuon ang paningin sa sahig. Sabi ko, tumingin ka. Sigaw niya sabay hawak ng mahigpit sa aking baba. Pilit na iniaangat ang aking mukha. Napilitan akong tumitig sa kanya. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng kusina, nagtama ang aming mga mata. Saglit na nawala ang pagkalasing sa kanyang mukha at napalitan ito ng pagkalito. Tinitigan niya ako na para bang sinusubukang basahin ang isang librong nakasulat sa ibang wika. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa aking pisngi. Tinatahak ang peklat na sinadya kong ilagay doon. Bakit? Simulan niya. Ang boses ay nanginginig. Bakit ang mga mata mo? Parang kilala ko. Pilit akong kumawala sa kanyang pagkakahawak, pero lalo lamang siyang humigpit. Hinawakan niya ang aking pulso at idinikit ako sa pader. Sa sobrang lapit namin, naramdaman ko ang init ng kanyang katawan. Ang init na dati hinahanap-hanap ko tuwing malamig ang gabi, pero ngayon nagpapadiri sa akin. Bigla siyang suminghot, papalapit sa aking leeg. Nanigas ako. Nakalimutan kong maghugas ng maigi ng kamay matapos hawakan ang bote ng pabango kanina. Ang amoy ng sampagita ay kumapit sa aking balat. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Ang pagkalito ay napalitan ng takot at galit. Ang amoy na yan, bulong niya, halos hindi makapaniwala. Bakit amoy talaka? Bakit amoy ng asawa ko ang suot mo? Hindi ako makasagot. Ang lalamunan ko ay parang tinuyot ng kaba. Kung malalaman niya ngayon, tapos na ang lahat. Wala pa akong sapat na ebidensya. Hindi pa ligtas si Papa Rafael. Sino ka ba talaga? Madiin niyang tanong. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa akin. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay patungo sa aking mukha. Ang kanyang mga daliri ay akmang hahawak sa gilid ng aking makapal na salamin. Ang tanging bagay na nagtatago sa tunay kong anyo bukod sa peklat. Kung tatanggalin niya ito, makikita niya ng malinaw ang buong mukha ko. Makikita niya si Tala. Pinikit ko ang aking mga mata at humanda sa pinakamalalang mangyayari habang ang kanyang mga daliri ay dumampi na sa frame ng aking salamin. Sa sandaling maramdaman ko ang dulo ng mga daliri ni Adrian sa gilid ng aking salamin. Ang aking katawan ay kusa ng kumilos bago pa man makapag-isip ang aking utak. Hindi bilang si Tala na sundalo, kundi bilang si Mara na isang takot na probinsyana. Buong lakas kong inapakan ang kanyang paa gamit ang matigas na takong ng aking suot na tsinelas. Napangiwi si Adrian sa sakit at napabitaw sa akin. Ang kanyang balanse na sadyang mahina dahil sa kalasingan ay tuluyang nawala dahilan upang mapaupo siya sa sahig ng kusina. Aray! Ano ba? Sigaw niya, hawak ang kanyang namamagang paa. Agad akong umatras, niyakap ang sarili at nagkunwaring nanginginig sa takot habang nakayuko. Patawad po, sir. Natakot po ako. Akala ko po ay sasaktan niyo ako. Ang boses ko ay garalgal, puno ng pakiusap.
habang ang puso ko ay halos kumawala sa aking dibdib sa sobrang kaba. Muntik na. Muntik na niyang makita ang katotohanan sa likod ng aking mga mata. Tumayo si Adrian, hilong-hilo at masama ang tingin sa akin. Nawala na ang kuryosidad sa kanyang mukha at napalitan ito ng pandidiri. Tanga, napakatanga. Umalis ka nga sa harapan ko. Panira ka ng gabi. Hindi na ako naghintay ng pangalawang utos. Mabilis akong tumalikod at naglakad palayo. Bit-bit ang aking garapon ng tubig, habang ang kanyang mga mura ay humahabol sa akin hanggang sa dilim ng pasilyo. Pagpasok ko sa aking maliit na silid, sumandal ako sa pinto at napahawak sa aking dibdib. Ligtas ako ngayong gabi, pero alam kong ang bawat araw na lumilipas ay paglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Kinabukasan, habang nasa garden si Bianca at nasa opisina naman si Adrian, sinamantala ko ang pagkakataon. Pumasok ako sa kwarto ni Papa Rafael, dala ang isang maliit na bote ng multivitamins na nabili ko sa botika. Ito ay may kulay na katulad ng lason na itinuturok ni Bianca, isang mapusyaw na dilaw. Dahan-dahan, habang natutulog si Papa, pinalitan ko ang laman ng hiringgilya at ng mga vial na nakatago sa drawer ni Bianca. Itinapon ko ang lason sa inidoro at pinanood ang pag-ikot ng tubig na tumatangay sa kamatayan pababa sa imburnal. Pinalitan ko ito ng bitamina. Mula ngayon, sa bawat turok ni Bianca na akala niya ay pumapatay, ang totoo ay pinalalakas niya ang taong gusto niyang mawala. Naupo ako sa tabi ng kama ni Papa Rafael. Nakita ko ang isang botones sa kanyang paboritong polo shirt na malapit ng matanggal. Kinuha ko ang aking sewing kit mula sa bulsa ng aking apron. Habang tahimik kong tinatahi ang botones, bumalik sa akin ang alaala ng mga gabing ipinagtatahi ko rin si Adrian ng mga damit. Dati, tinatawanan niya ang mga gawa ko, sinasabing baduy at pangmahirap. Pero ngayon, sa bawat tusok ng karayom at sinulid, nararamdaman ko ang halaga ng aking ginagawa. Ang bawat tahi ay simbolo ng aking pagmamahal kay Papa at ang bawat buhol ay sumpa ng proteksyon laban sa mga nais manakit sa kanya. Gumuhit ang isang manipis na ngiti sa labi ni Papa Rafael habang natutulog. Marahil ay naramdaman niya ang pamilyar na kalinga. Nang matapos ako kay Papa, tinawag ako ni Bianca para linisin ang kanyang banyo. Make sure it sparkles, Mara. Ayoko ng kahit anong mantsa. Utos niya habang abala sa pag-a-apply ng lipstick. Pumasok ako sa kanyang magarang banyo. Ang amoy ng lavender na panlinis ay humalo sa hangin. Habang inaalis ko ang laman ng basurahan sa ilalim ng lababo, isang bagay ang pumukaw sa aking atensyon. Nakabalot ito sa ilang patong ng tissue, ngunit tumagos ang manstang pula. Binuksan ko ito gamit ang guwantes. Sa loob ay isang sanitary napkin na puno ng dugo. Sariwang dugo. Nanigas ako. Sabi ni Bianca sa lahat, 4 na buwan na siyang buntis. Ginagamit niya ang baby para itali si Adrian sa leeg at madaliin ang kasal. Pero ang ebidensyang hawak ko ay nagsisigaw ng katotohanan. Dinadatnan siya. Walang bata sa kanyang sinapupunan. Ang tanging laman ng tiyan niya ay kasinungalingan. Kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na kinunan ng litrato ang ebidensya bago ito ibalik sa basurahan. Ito ang alas na kailangan ko. Pero kailangan ko ng tamang tiyempo para ilabas ito. Paglabas ko ng banyo, nakita ko si Bianca sa terrace. May kausap sa telepono. Masyado siyang abala para mapansin ako. Tumanaw ako sa baba sa may gate ng serbisyo. May isang lalaking nakasombrero ang nakatayo doon, tila may hinihintay. Pamilyar ang kanyang tindig. Siya yung lalaking ipinakilala ni Bianca noon bilang yoga instructor niya. Pero bakit siya nag-aabang sa likod ng bahay na parang magnanakaw? At bakit parang takot na takot si Bianca habang kausap siya? Bago ko pa man masuri ng maigi ang lalaki, isang malakas na busina ng sasakyan ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon.
Isang itim na limousine ang pumasok sa main gate. Nagkukumahog ang mga katulong palabas. Maging si Adrian, nakakarating lang, ay napatakbo sa labas para sumalubong. Bumaba ako ng hagdan at nakihalubilo sa ibang mga kasambahay na nakapila sa gilid ng pinto. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang pares ng mamahaling sapatos ang unang tumapak sa semento, sinundan ng isang baston na may ukit na ginto. Lumabas ang isang matandang babae na may tindig ng isang reyna at mukhang kayang pumatay gamit lamang ang tingin. Si Doña Esmeralda, ang ina ni Adrian, ang babaeng nagpahirap sa akin nung nagsisimula pa lang kami ni Adrian at ang kaisa-isang tao sa pamilyang ito na may utak na kasing talas ng labaha. Tumahimik ang lahat. Naramdaman ko ang pagpigil ng hininga ng bawat tao sa paligid. Ma, bakit hindi ka nagsabi na darating ka? Bati ni Adrian, sabay halik sa pisngi ng ina. Hindi sumagot si Doña Esmeralda. Inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid, puno ng kritisismo, hanggang sa dumapo ang kanyang mga mata sa hanay naming mga katulong. Isa-isa niya kaming tiningnan. Nang makarating ang kanyang tingin sa akin, huminto siya. Nanliit ang kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin habang mahigpit ang hawak sa kanyang baston. Yumuko ako, pilit na naglalaho sa kanyang paningin, pero huli na. Ikaw, ang malamig niyang sabi. Inangat niya ang dulo ng kanyang baston at ipinangangat ito sa aking baba para makita ang mukha ko. Sinuri niya ang aking peklat, ang aking salamin, at ang aking mga mata. Bago ka lang dito? Puna niya, pero may pagdududa sa kanyang tono. Pero ang paraan ng pagtayo mo, ang paraan ng pagyuko mo, nakita ko na yan noon. Bumilis ang tibok ng puso ko. Kung may makakakilala sa akin sa bahay na ito, hindi si Adrian at hindi si Bianca. Si Doña Esmeralda ang pinakamatalik kong kalaban at siya rin ang pinakamatalas makiramdam. Anong pangalan mo? Tanong niya, habang ang kanyang mga mata ay tila tumatagos sa aking kaluluwa. Mara po ang pangalan ko, senyora. Yumuko ako nang mas mababa pa sa damo, pilit na itinatago ang panginginig ng aking mga tuhod. Ang dulo ng baston ni Doña Esmeralda ay nanatiling nakadiin sa aking baba, tila tinitimbang ang bawat hibla ng aking pagkatao. Ang kanyang mga mata, na kasing talas ng agila, ay naghahanap ng anumang bitak sa aking maskara. Mara, ulit niya, tila nilalasahan ang pangalan na parang isang panis na ulam. Wala akong maalalang Mara sa mga tauhan namin noon. Siguro ay guni-guni ko lang, masyadong. Pamartabanin ni namni. Common ang itsura mo para matandaan. Ibinaba niya ang kanyang baston at tinalikuran ako na parang isang dumina. Hindi na dapat pag-aksayahan ng panahon. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay muling pumasok sa aking baga. Ligtas ako. Sa ngayon. Ngunit ang pagdating ni Doña Esmeralda ay hudyat ng bagong bagyo sa loob ng mansyon. Kung si Bianca ay isang ahas na tumutuklaw ng palihim, si Doña Esmeralda ay isang leon na lantarang naninira. Nang gabing iyon, ang hapagkainan ay naging larangan ng digmaan. Nakatayo ako sa gilid, nagsisilbi ng tubig habang pinapanood ang tensyon sa pagitan ng magbiyenan. Ito ba ang ipapakain mo sa akin, Bianca? Reklamo ni Doña Esmeralda sabay tulak ng plato ng kare-kare. Ang sauce ay lasang galing sa sachet. Ganito ba ang pag-aasikaso mo sa asawa mo at sa anak ko? Kaya pala mukhang stress si Adrian. Namula si Bianca sa inis. Mahigpit ang hawak niya sa tinidor. Mommy, that's authentic. Galing pa yan sa paborito ninyong restaurant. Baka naman po nag-iba lang ang panlasa ninyo dahil sa edad. Huwag mo akong sagutin ng ganyan, Hija. Madiin na sagot ni Doña Esmeralda. At huwag mo akong tawaging Mommy. Hindi pa kayo kasal ni Adrian. Sa mata ng Diyos at ng batas, kabit ka pa rin. Napatingin ako kay Adrian. Nakayuko lang siya. Kumakain ng mabilis para matapos na ang gulo.
Walang imik. Walang pagtatanggol kay Bianca. Ganyan naman siya. Isang lalaking walang buto. Pagdating sa nanay niya, nakita ko ang pagdidilim ng mukha ni Bianca. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Hindi lang para sa matanda, kundi pati na rin kay Adrian na hindi siya maipagtanggol. Ito ang kailangan ko. Ang magkawatak-watak sila. Kinabukasan, ang bagsik ni Doña Esmeralda ay bumaling naman kay Papa Rafael. Pumasok siya sa kwarto habang pinapakain ko si Papa ng oatmeal. Tingnan mo ang itsura mo, Rafael. Sermon niya sa asawang nakaratay. Napabayaan ka na. Kung hindi ako umuwi, baka inuud ka na dito. Sa takot at kaba ni Papa Rafael sa boses ng asawa, nanginginig ang kanyang kamay at nahagip niya ang mangkok na hawak ko. Tumapon ang mainit na oatmeal sa mamahaling sapatos ni Doña Esmeralda. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Tanga! Walang silbi kahit kailan. Inangat niya ang kanyang mabigat na baston na yari sa kahoy na kamagong. Buong lakas niya itong ihahampas sa binti ni Papa Rafael na walang kalaban-laban. Hindi ako nag-isip. Mabilis akong yumakap kay Papa Rafael. Ibinibigay ang sarili kong likod at braso bilang panangga. Isang matunog at mapurol na hampas ang dumapo sa aking braso. Napapikit ako sa tindi ng sakit. Pakiramdam ko ay nabali ang buto ko sa lakas ng palo. Ang hapdi ay kumalat mula sa balikat hanggang sa dulo ng aking mga daliri. Huwag po! Sigaw ko habang mahigpit na yakap ang nanginginig na matanda. Huwag niyo po siyang saktan. Hindi naman po niya sinasadya. Natigilan si Doña Esmeralda. Tinitigan niya ako. Ang hingal niya ay malalim. Marahil ay hindi niya inaasahan na may isang hamak na katulong na sasalag sa kanyang galit. Ibinaba niya ang baston at inayos ang kanyang damit. Linisin mo ang kalat na yan. Utos niya sa malamig na boses bago lumabas ng kwarto ni hindi man lang humingi ng tawad. Nang makaalis siya, tiningnan ko si Papa. Umiiyak siya. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi habang nakatingin sa namumula at nagpapasakong braso. Hinawakan ko ang kanyang muka at ngumiti ng pilit. Ayos lang ako, Papa. Sanay na ako sa sakit. Bulong ko. At totoo iyon. Ang pisikal na sakit ay wala kumpara sa sakit ng puso na ipinaramdam sa akin ng anak niya. Nang hapong iyon, nagpaalam ako kay Manang Luring na lalabas sandali para bumili ng gamot sa botika. Ang totoo, kailangan kong makipagkita kay Gael. Sa isang tagong eskinita malapit sa palengke, nakita ko ang pamilyar na kotse ni Gael. Pagkasakay ko, agad niyang napansin ang namamagang pasa sa aking braso. Anong nangyari diyan? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala at galit. Kinuha niya ang first aid kit at dahan-dahang nilagyan ng ointment ang aking sugat. Si Doña Esmeralda, sagot ko habang pinapanood ang kanyang maingat na paggamot. Bumalik na siya. At mas malupit siya ngayon kaysa dati. Tumingin sa akin si Gael. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at isang emosyon na matagal ko nang pilit na hindi pinapansin, pagmamahal. Itigil na natin to. Pakiusap niya. Hinawakan niya ang aking kamay ng mahigpit. Hindi mo kailangang gawin to. Pwede kitang ilayo. Pwede tayong umalis. Kasama si Tito Rafael. Ayoko nga nasasaktan ka ng ganito. Naramdaman ko ang init ng kanyang palad. Isang init na nagbibigay ng ginhawa, ng pag-asa. Sa loob ng ilang segundo, gusto kong sumuko. Gusto kong sumama sa kanya at kalimutan ang lahat. Napakasarap sigurong magkaroon ng payapang buhay kasama ang isang taong tunay na nagpapahalaga sa akin. Pero naalala ko ang aking anak, ang batang hindi man lang nakaranas huminga sa mundong ito. Umiling ako at dahan-dahang binawi ang aking kamay. Hindi pa tapos ang laban, Gael. Kapag umalis ako ngayon, mananalo sila. Hindi ko hahayaang maging masaya sila sa ibabaw ng hukay ng anak ko. Bumuntong hininga si Gael
Talo sa argumento. Inabot niya sa akin ang isang maliit na USB drive. Nandyan ang lahat ng encrypted files mula sa cloud backup ng kotse mo bago mangyari ang aksidente. Pero kailangan mo pa rin ng password ni Adrian para mabuksan ang main folder. Mag-iingat ka, Tala. Handa akong sunugin ang mundo para sa'yo, pero huwag mong hayaang sunugin ka ng sarili mong galit. Tumango ako at mabilis na bumaba ng kotse bago pa ako magbago ng isip. Naglakad ako pabalik sa mansyon, bit-bit ang USB na parang ginto. Hindi ko alam. Sa di kalayuan, may isang pares ng mata ang nakamasid, si Bianca. Nakatayo siya sa may terrace ng isang coffee shop. Hawak ang kanyang smartphone. Nakita niya ang pagbaba ko mula sa sasakyan ng isang lalaki. Nakita niya ang paghawak ni Gael sa kamay ko. Dahil sa layo, hindi niya nakilala kung sino ang lalaki. Pero sapat na ang nakita niya para bumuo ng isang malisyosong kwento sa kanyang utak. Isang matagumpay na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang litrato sa kanyang screen. Ang litrato kung saan hawak ng isang lalaki ang kamay ng katulong. "Huli ka!" bulong ni Bianca sa sarili. "Akala mo ba malinis ka, Mara? Tignan natin kung anong gagawin ni Doña Esmeralda kapag nalaman niyang ang mabait na yaya ay nakikipagtagpo sa lalaki habang oras ng trabaho. Sisirain kita." Wala siyang kamalay-malay na ang lalaking nasa litrato ay ang susi sa kanyang pagbagsak at ang kalandian na iniisip niya ay ang simula ng kanyang katapusan. Ang umaga ay nagsimula sa isang di pangkaraniwang tamis mula kay Bianca. Personal niya akong tinimplahan ng kape, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa. May kasama pa itong nangiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa mundo ng mga ahas, ang biglaang kabaitan ay mas mapanganib kaysa sa lantarang kamandag. Alam kong may inihahanda siyang bitag. Habang naglilinis ako sa sala, nakita ko ang pagdating ng tinatawag niyang yoga instructor. Ang lalaking nakita ko sa likod ng gate nung nakaraan. Ngayon ay formal siyang pumasok sa main door, bit-bit ang isang yoga mat. Nginitian niya si Bianca, isang ngiti na may halong lihim na pag-unawa. Ipinaghain ko siya ng juice at habang inaabot ko ito, napansin ko ang paraan ng pagdikit ng kanilang mga daliri. Mas matagal kaysa sa nararapat. Ang entablado ay inihanda sa sala pagkatapos ng pananghalian. Naroon si Doña Esmeralda na nakaupo sa kanyang trono, si Adrian na nagbabasa ng dyaryo, at si Bianca na naglalakad-lakad na parang hindi mapakali. "Mommy," simula ni Bianca sa boses na puno ng pag-aalala. "May gusto po sana akong sabihin sa inyo. It's about Mara." Nag-angat ng tingin si Doña Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Itinupi ni Adrian ang dyaryo. Ang kanyang atensyon ay naagaw na rin. "Ano na namang problema?" tanong ng matanda. Inilabas ni Bianca ang kanyang cellphone at ipinakita ang litratong kuha niya. Nakita ko po siyang nakikipagkita sa isang lalaki kahapon. "Look, Mommy, holding hands pa sila. Oras ng trabaho pero lumalandi. Paano natin pagkakatiwalaan ng papa mo sa isang ganyang klaseng babae?" Tiningnan ni Adrian ang litrato. Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo, pero hindi dahil sa selos, kundi dahil sa abala. Para sa kanya, isa lamang akong katulong na gumagawa ng gulo. Ngunit hindi pa tapos si Bianca. Huminga siya ng malalim, na para bang naghahanda para sa isang malaking revelasyon. "At hindi lang yan ang problema, Mommy," dagdag niya. Ang boses ay nanginginig na sa pag-arte. "Kaninang umaga, nawawala po ang diamond ring ninyo. Yung regalo pa ni Daddy sa inyo." Sa isang iglap, nagbago ang timpla sa loob ng kwarto. Ang issue ay hindi na lang simpleng landi, kundi pagnanakaw. Tumayo si Doña Esmeralda. Ang kanyang muka ay nagdidilim sa galit. Ang sing-sing na yon ang pinakamahalaga sa lahat ng alahas niya. "Imposible," sabi niya. "Nasa loob yon ng jewelry box ko." "Pero wala na po doon, Mommy. At si Mara lang ang huling pumasok sa kwarto ninyo para maglini." Mabilis na sagot ni Bianca
Ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng luha habang nakaturo sa akin. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Si Adrian, si Doña Esmeralda, at maging ang ibang katulong na nakikinig sa gilid. Ang yoga instructor ni Bianca ay nakatayo sa isang sulok, tahimik na nanonood na parang isang audience sa teatro. Hindi ako nagsalita, hindi ako umiyak o nagmakaawa. Kalmado akong tumayo, hinayaan silang lahat na husgahan ako sa kanilang mga isip. Halughugin ang gamit niya, utos ni Doña Esmeralda. Ako na po, Mami. Presenta ni Bianca. Lumapit siya sa akin. Isang ngangiting tagumpay ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Alam niya kung saan niya itinago ang singsing. Kanina, habang abala ako sa pagpupunas ng mga bintana, nagkunwari siyang natapunan ako ng juice. Sa pagkakataong yun, habang tinutulungan niya akong punasan ng aking apron, naramdaman ko ang mabilis na pagpasok ng kanyang kamay sa bulsa nito. Sige po, payapa akong sagot na ikinagulat niya. Itinaas ko ang aking mga kamay. Halugugin niyo po ako. Mabilis na kinapa ni Bianca ang bulsa ng aking apron. Ang kanyang nangiti ay unti-unting nawala nang wala siyang makapa. Kinuha niya ang aking bag at ibinuhos ang lahat ng laman nito sa sahig. Isang lumang suklay, isang rosaryo at ilang barya. Wala ang singsing. Hindi. Imposible. Bulong ni Bianca. Ang kanyang muka ay namumutla na. Nandito lang yun kanina. Nakita ko. Tumingin ako kay Doña Esmeralda. Ang aking muka ay puno ng sinseridad. Senyora, malinis po ang konsensya ko. Pero para pumapanatag ang isip ninyo, siguro po ay mas maganda kung hahalughugin din ang lahat ng tao sa bahay na ito. Mula sa mga katulong hanggang sa mga bisita, para po walang duda. Ang mungkahi ko ay tila isang suntok sa sikmura ni Bianca. Tumingin siya sa kanyang yoga instructor na biglang hindi na mapakali sa kinatatayuan. That's a good idea, sang-ayon ni Doña Esmeralda. Luring, simulan mo sa mga katulong. At ikaw? Turo niya sa lalaki. Ipatingin mo rin ang iyong mga gamit. Pero Mami, bisita siya. Protesta ni Bianca. Walang bisita-bisita pagdating sa pagnanakaw. Matigas na sabi ng matanda. Walang nagawa ang lalaki kundi ilapag ang kanyang bag. Habang kinakapkapan siya ng gwardiya, kinuha ko ang kanyang itim na jacket na nakasabit sa upuan. Baka po nasa jacket niya, Senyor Guard, sabi ko sa inosenteng boses. Sinunod ng gwardiya ang sinabi ko. Mula sa panloob na bulsa ng jacket, isang kumikinang na bagay ang nahulog at gumulong sa sahig na gawa sa marmol. Ang singsing! Ang katahimikan ay nakabibingi. Lahat ay nakatingin sa diamanteng singsing. Pagkatapos ay kay Bianca at sa lalaking kasama niya na ngayon ay pinagpapawisan na ng malagkit. Anong ibig sabihin nito, Bianca? Ang boses ni Adrian ay malamig at puno ng panganib. Sa wakas, ang lalaking walang buto ay nagpakita ng kaunting tapang, hindi para sa akin, kundi para sa nasirang pride niya. Hindi ko alam, hindi ko siya kilala. Sigaw ni Bianca, itinuturo ang lalaki na parang isang estranghero. Hindi mo ako kilala? Ganting sigaw ng lalaki. Sino ang nag-utos sa akin na ilagay ang singsing sa bulsa ng katulong na yan? At sino ang kasama ko sa hotel nung isang linggo? Sumabog ang gulo. Ang sigawan ni Bianca at Adrian ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang mga akusasyon ng pagnanakaw ay napalitan ng mga akusasyon ng pangangaliwa. Si Doña Esmeralda ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang mukha ay puno ng galit at kahihiyan. Sa gitna ng kaguluhan, tahimik akong tumalikod at umalis. Habang naglalakad ako palayo, pinanood ko ang pagguho ng kanilang mundo. Pinanood ko si Adrian na puno ng galit, hindi dahil sa nawalang tiwala, kundi dahil sa nasirang reputasyon. Pinanood ko si Bianca na umiiyak, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkabigo ng kanyang plano. At sa sandaling iyon, habang pinapanood ko silang magkawasak-wasak,
Wala akong naramdamang saya. Wala akong naramdamang tagumpay. Ang naramdaman ko lang ay isang malawak na kawalan. Ang pag-ibig na minsan kong inalay sa lalaking iyon ay tuluyan ng naging abo. Pumasok ako sa kwarto ni Papa Rafael. Gising siya at tila narinig ang lahat mula sa kanyang silid. Hinawakan ko ang kanyang kamay at ikinuwento ang nangyari. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hinigpitan niya ang hawak sa aking kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Pagkatapos, nanginig ang kanyang buong katawan. Bumuka ang kanyang bibig na para bang may isang napakalakas na puwersa mula sa loob niya ang gustong kumawala. Tinitigan niya ako. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng determinasyon. Isang tunog, isang garalgal, at hirap na tunog ang lumabas mula sa kanyang lalamunan. Adrian. Pagkatapos ay isa pa, mas malakas. Sak, lolo. Ang mga salitang iyon, kahit putol-putol at halos hindi maintindihan, ay tumama sa akin na parang kidlat. Nakakapagsalita na siya. Ang bahay ay nababalot sa isang mabigat at nakabibinging katahimikan. Ang iskandalong sumabog kanina ay nag-iwan ng lamat sa bawat pader ng mansyon. Isang lamat na hindi na kayang takpan ng anumang mamahaling pintura. Sina Adrian at Bianca ay nagkulong sa kanilang kwarto. Ang kanilang mga sigawan ay unti-unti nang humina at napalitan ng isang malamig na distansya na mas masakit pa sa anumang sigaw. Si Doña Esmeralda naman ay nagkulong sa kanyang silid-aklatan. Marahil ay nag-iisip kung paano pupulutin ang mga basag na piraso ng kanilang reputasyon. Sa gitna ng katahimikang ito, ang kwarto ni Papa Rafael ay naging aming santuwaryo ng pag-asa. Gabi-gabi, kapag ang buong bahay ay tulog na, sinisimulan namin ang aming lihim na ritual. Nakaupo ako sa tabi ng kanyang kama. Hawak ang isang baso ng tubig at isang listahan ng mga simpleng salita. Dahan-dahan kong pagbigkas habang itinuturo ang aking sarili. Ginagaya niya ako. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa hirap. Ang mga tunog na lumalabas ay garalgal at halos hindi maintindihan, ngunit sa bawat pagsubok, may konting linaw na nabubuo. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, isang apoy na matagal nang pinatay ng sakit at kalungkutan ay muling nagliliyab. Isang gabi, habang tinuturuan ko siyang bigkasin ang pangalan ng mga bagay sa kwarto, bigla siyang huminto. Hinawakan niya ang aking kamay ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang madilim na alaala. No. Hirap niyang sabi. Preno. Nanigas ako. Ang dalawang salitang iyon ay parang kulog na yumanig sa aking buong pagkatao. Tinitigan ko siya, naghihintay ng kasunod. Nikot. Patuloy niya. Ang bawat salita ay parang hila-hila niya mula sa kaibuturan ng kanyang lalamunan. Si Adrian at si Bianca opisina. Ang kwento ay dahan-dahang nabuo mula sa kanyang mga putol-putol na salita. Narinig pala ni Papa ang pag-uusap nila noong gabing iyon bago ako umalis para sa aming anniversary trip. Narinig niya ang plano nilang sirain ang preno ng aking sasakyan. Sinubukan niyang lumabas ng kwarto para balaan ako, ngunit ang stress at galit ay nagdulot ng matinding atake sa puso na siyang naging sanhi ng kanyang stroke. Ang sakit niya ay hindi aksidente. Ito ay resulta ng kanilang kasamaan. Napahawak ako sa aking bibig. Pilit pinipigil ang hikbing nagbabantang kumawala. Kaya pala matapos ang aking biglaang pagkawala, siya ay tuluyang napahinto sa paglakad. Hindi dahil sa matinding lungkot, kundi dahil sa bigat ng katotohanang nalaman niya na ang sariling anak ang may pananagutan sa sinapit ng kanyang asawa. Kailangan ko ng ebidensya, Papa. Bulong ko, habang ang mga luha ko ay patak-patak na bumabagsak sa aming magkahawak na kamay.
Nasa akin ang USB mula sa kotse, pero kailangan ko ang password ni Adrian. Pumikit si Papa Rafael. Wari hinahalukay ang isang alaala na matagal na niyang itinago sa kaibuturan ng kanyang isip. Nang muli niyang idilat ang mga mata, baka sa mga ito ang awa at pagsisisi. Dahan-dahan, gamit ang lahat ng lakas na natitira sa kanya. Binigkas niya ang sunod-sunod na numero. 10, 28, 89. Nanikip ang dibdib ko, para bang may humigpit na hawak sa aking puso. October 28, 1989, ang kaarawan ko. Ginamit niya ang kaarawan ko bilang susi sa lihim na matagal nang bumabagabag sa kanilang pamilya. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa praktikalidad. Isang numero na hindi niya makakalimutan. Ang kabalintunan ay isang matalim na kutsilyo na muling humiwa sa aking mga lumang sugat. Kinabukasan, hinintay ko ang perpektong pagkakataon. Umalis si Adrian para sa isang business meeting at si Bianca naman ay nagpaspa kasama si Doña Esmeralda para magpalamig ng ulo. Ang bahay ay halos walang tao. Puspusan ang kabog ng aking dibdib habang dahan-dahan kong itinutulak ang pinto ng opisina ni Adrian. Ang amoy ng katad at mamahaling pabango ay sumalubong sa akin. Walang nagbago. Ang tanging bago lang ay ang malaking litrato nila ni Bianca na nakapatong sa kanyang mesa. Lumuhod ako sa likod ng kanyang mesa at hinanap ang nakatagong vault sa ilalim ng sahig. Dahan-dahan kong pinihit ang kombinasyon. Ang bawat numero ay parang pagbigkas ng isang sumpa. Isang mahinang tunog ang narinig ko. Senyales na bumukas na ang bakal na pinto. Sa loob, naroon ang mga dokumento, mga titulo ng lupa, at isang maliit na itim na kahon. Binuksan ko ito. Sa loob ay ang sirang relo na regalo ko sa kanya noong unang anibersaryo namin. Isang relong mura, pero puno ng pagmamahal. Itinago pa pala niya. Marahil bilang paalala ng kanyang tagumpay sa panloloko. Sa ilalim ng relo, nandoon ang USB na kailangan ko. Kinuha ko ito, ngunit may isa pang bagay na nakakuha ng aking pansin. Isang nakatuping Manila envelope na may selyo ng isang kilalang laboratorio. Binuksan ko ito. Sa loob ay isang papel. Isang resulta ng DNA analysis. Nakasulat doon ang pangalan ni Adrian Montesa. At sa tabi ng resulta, sterile, hindi siya pwedeng magkaanak. Napatakip ako sa aking bibig. Kung baog siya, ibig sabihin ang batang nasa sinapupunan ko noon ay isang milagro. Isang himala na ipinagkait sa akin. At ang pagbubuntis ni Bianca ay hindi lang kasinungalingan, kundi isang biological na imposibilidad. Nanginginig kong isinilid sa aking bulsa ang USB at ang resulta ng test. Ito na, hawak ko na ang lahat ng kailangan ko para wasakin sila. Ito na ang katapusan ng kanilang paghahari-harian. Akmang tatayo na ako para umalis ng isang anino ang biglang tumakip sa liwanag na nagmumula sa pinto. Isang mabilis at malinaw na tunog ang pumuno sa katahimikan, ang pagpindot sa switch ng ilaw. Ang buong silid ay biglang nagliwanag at sa may pintuan nakatayo si Doña Esmeralda. Suot ang kanyang silk robe. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang baston. Hindi siya mukhang nagulat. Mukha siyang naghihintay. Alam ko na, ang malamig niyang sabi. Ang boses ay walang bahid ng emosyon. Alam kong babalik ka sa kwartong ito. Mula pa noong unang araw, may kakaiba na sayo. Sa amoy mo, sa kilos mo, sa mga mata mong pilit nagtatago. Dahan-dahan siyang humakbang papalapit. Ang dulo ng kanyang baston ay gumagawa ng mahinang kaluskos sa sahig. Huminto siya sa harap ko habang ako'y nakaluhod pa rin sa sahig. Hawak ang mga ebidensya ng pagtataksil ng kanyang anak. Tinitigan niya ako ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa lahat ng aking mga kasinungalingan.
Ngayon, sabihin mo sa akin ang totoo. Utos niya, ang boses ay puno ng kapangyarihan at katiyakan. Sino ka? Ang hangin sa loob ng opisina ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang bawat tibok ng aking puso ay umalingaw-ngaw sa aking tainga. Mas malakas pa sa anumang ingay. Nakaluhod ako sa sahig, hawak ang mga piraso ng katotohanan na siyang wawasak sa pamilyang ito. Habang ang reyna ng mansyon ay nakatayo sa aking harapan, ang kanyang mga mata ay isang malamig at madilim na hukay. Akmang sisigaw na si Doña Esmeralda, ang kanyang bibig ay bahagya ng bumuka para tawagin ang mga gwardiya nang gawin ko ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Dahan-dahan, inilapag ko ang mga dokumento sa sahig. Itinayo ko ang aking sarili ng may dignidad, hindi bilang si Mara na yaya, kundi bilang ang babaeng minsan niyang tinawag na manugang. Maraan kong inalis ang makapal na salamin sa aking mukha at ipinatong ito sa mesa ni Adrian. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, hinarap ko siya ng walang maskara. Ang tanging takip na lamang ay ang peklat sa aking pisngi, isang permanenteng marka ng kanilang pagtataksil. Hindi ninyo kailangang sumigaw, senyora, ang sabi ko. Ang aking boses ay kalmado at matatag. Walang bahid ng boses probinsyana ni Mara. Dahil ang kaaway na hinahanap ninyo ay hindi ako. Ang pagkabigla sa kanyang mukha ay napalitan ng isang mapanganib na pananahimik. Hindi siya sumigaw. Mas masahol pa roon, tinitigan niya ako na para bang isa akong multo na nagkatawang tao. Tala. Bulong niya. Ang pangalan ko ay parang lason na dumula sa kanyang mga labi. Paanong ang kasakiman ay hindi kayang pumatay ng katotohanan? Sagot ko, nandito ako. Hindi para bawiin ang anak ninyo. Nandito ako para singilin ang utang niya sa akin. Utang? Ang kapal ng mukha mo. Matapos mong sirain ang pangalan ng pamilya namin sa pagtatangkang tumakas kasama ang ibang lalaki. Ang mabilis niyang ganti, ang kanyang utak ay agad na bumuo ng kasinungalingan para protektahan ang sarili. Hindi ako natinag. Dinampot ko ang litrato ni Bianca kasama ang kanyang yoga instructor mula sa sahig. Ang lalaking sinasabi ninyo ay ang kirida ng babaeng ipinalit ninyo sa akin. Habang ang anak ninyo ay nagpapakapagod sa opisina, ang buntis niyang nobya ay nakikipagtalik sa ibang lalaki. Ibinigay ko sa kanya ang litrato. Kinuha niya ito, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ang kanyang muka ay nagpakita ng unang bahid ng lamat, isang lamat ng pagdududa. At ang tungkol sa pagbubuntis niya, patuloy ko, habang inaabot naman ang resulta ng laboratory test. Basahin po ninyo, senyora, ang anak ninyo ay baog. Hindi siya pwedeng magkaanak. Ang bawat salita ko ay parang isang malakas na sampal na hindi niya nakikita. Kinuha niya ang papel. Habang binabasa niya ang mga nakasulat, ang kulay sa kanyang muka ay unti-unting nawala. Ang matapang na reyna ay biglang naging isang ordinaryong babae na sinaksak ng katotohanan sa likod. Kaya itanong po ninyo sa sarili ninyo, senyora, sabi ko, ang aking boses ay mababa ngunit puno ng diin. Kung baog ang anak ninyo, kaninong anak ang dinadala ni Bianca? Anong pangalan ang gagamitin ng batang iyan? Montesa? Ginagawa nilang tanga ang anak ninyo. Ginagawa nilang katatawanan ang buong pangalan ng pamilya ninyo. Binitawan niya ang mga papel. Ang mga ito ay lumipad at kumalat sa sahig na parang mga tuyong dahon sa taglagas. Napaupo siya sa silya ni Adrian. Ang kanyang paghinga ay malalim at mabigat. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ng upuan. Ang pinakamahalaga sa kanya, ang pera at ang dangal ng pamilya, ay sabay na winawasak ng isang babaeng minsan niyang itinuring na pulubi. Ano ang gusto mo? Tanong niya. Hindi nakatingin sa akin. Ang boses ay garalgal.
Gusto kong pagbayaran nila ang lahat. Sagot ko. Gusto kong malaman ng buong mundo kung anong klaseng mga demonyo ang nakatira sa mansyon na ito. Nag-angat siya ng tingin, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, ngunit hindi na para sa akin. Kung gagawin mo yan, madadamay ang pangalan namin. Madadamay si Adrian. Dito ko na inilabas ang aking huling alas. Lumuhod ako sa harap niya, hindi bilang isang alipin na nagmamakaawa, kundi bilang isang ina na nakikipag-usap sa kapwa-ina. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Hindi ko ito ginagawa para bumalik kay Adrian. Tapos na kami. Mariin kong sabi. At lalong hindi ko ito ginagawa para sirain ang pangalan ninyo. Ginagawa ko ito para sa apo ninyo. Natigilan siya. Ang apo ninyong hindi man lang nabigyan ng pagkakataong huminga dahil sa kasakiman nila. Patuloy ro, ang isang taksil na luha ay pumatak mula sa aking mata. May karapatan siyang makuha ang katarungan. May karapatan siyang malaman na ang kanyang lola, kahit sa huling sandali, ay pinili ang tama. Ang aking mga salita ay tumama sa kanyang puso. Nakita ko ang paglambot ng kanyang panga, ang pagkinang ng kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, hindi kami magkaaway. Kami ay dalawang inang nawalan. Ako na nawalan ng anak, at siya na malapit ng mawalan ng dangal. Tumayo siya. Inayos niya ang kanyang damit at muling isinuot ang maskara ng isang matapang na matriarka sa araw ng anibersaryo ng kumpanya. Sabi niya sa malamig na boses, "Gawin mo ang dapat mong gawin para ilantad ang ahas na yan. Pero pagkatapos, gusto kong umalis ka sa bahay na ito at hinding-hindi na magpapakita pa. Malinaw ba?" Tumango ako. Malinaw po. Naglakad siya palabas ng opisina. Ang kanyang baston ay muling tumutunog sa sahig. Ngunit bago siya tuluyang mawala, huminto siya sa may pinto. "Tala," tawag niya. Hindi lumilingon. "Ang batang iyon, lalaki ba o babae?" "Lalaki po," sagot ko. "At kamukhang kamukha sana siya ni Adrian." Isang buntong hininga ang pinakawalan niya bago tuluyang maglakad palayo. Naiwan akong mag-isa sa opisina, nanginginig ngunit puno ng panibagong lakas. May kakampi na ako. Samantala, sa kabilang bahagi ng bahay, nakaupo si Bianca sa gilid ng kanyang kama. Hindi mapakali. Masyadong tahimik ang paligid. Ang pag-aaway nila ni Adrian ay humupa na, pero ang katahimikan ay mas nakakatakot. At si Doña Esmeralda, mula nang bumalik mula sa spa, ay hindi na siya kinibo. Tinititigan lang siya nito na parang isang basahan. May mali. Tumayo siya at nagpasya na tingnan ang kalagayan ni Papa Rafael. Kailangan niya ng pampalubag loob. Ang pagpapahirap sa matanda, ang tanging bagay na nagpapasaya sa kanya. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niya si Papa Rafael na gising, nakatingin sa bintana. "Ano, matanda?" Pang-aasar niya. "Buhay ka pa rin pala. Huwag kang mag-alala. Malapit na kitang isunod sa paborito mong manugang." Hindi kumibo ang matanda, pero bigla gumalaw ang kanyang mga labi. Sinubukan niyang bumuo ng isang salita. Bi... Bi... Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Lumapit siya sa kama. "Anong sinasabi mo?" Muling sinubukan ni Papa Rafael, mas malakas ngayon. Bitch. Natigilan si Bianca. Hindi dahil sa mura, kundi dahil sa katotohanang nakakapagsalita na ang matanda. Kung kaya na niyang magsalita, kaya na niyang magsumbong, kaya na niyang sabihin ang lahat ng narinig niya, ang lahat ng nakita niya. Ang takot ay biglang bumalot sa buong pagkatao ni Bianca. Lumingon siya sa paligid. Walang tao. Tumingin siya sa unan na nasa tabi ni Papa Rafael. Pagkatapos ay sa mukha ng matandang walang kalaban-laban. "Masyado kang maraming alam," bulong ni Bianca. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Dahan-dahan niyang kinuha ang malambot na unan. "Panahon na para tuluyan ka ng magpahinga, matanda." Itinaas niya ang unan.
handang idiin ito sa mukha ng lalaking siyang huling hadlang sa kanyang mga pangarap. Ang hangin sa loob ng kwarto ay tila nanigas. Ang aking mga paa ay parang mga bakal na ibinaon sa sahig. Sa aking harapan, ang babaeng minsan kong tinawag na matalik na kaibigan ay dahan-dahang idinidiin ang isang malaking unan sa mukha ng aking biyenan. Nakikita ko ang desperadong pagpupumiglas ni Papa Rafael. Ang kanyang mga kamay ay nanghihinang kumakawag sa hangin. Ang kanyang mga paa ay nanginginig sa ilalim ng kumot. Ang kanyang mga mata na puno ng takot at pagmamakaawa ay nakatitig ng diretso sa akin bago tuluyang natakpan ng puting tela. Wala akong narinig na sigaw. Ang unan ay sinasakal hindi lamang ang kanyang hininga, kundi pati ang kanyang boses. At sa katahimikang iyon, isang bagay sa loob ko ang sumabog. Ang tala na nagtitimpi, ang mara na nagpapanggap, lahat sila ay naglaho. Ang natira na lamang ay ang isang ina na nawalan ng anak at isang manugang na hindi hahayaang mamatay, ang nag-iisang ama na natitira sa kanya. Hindi ako sumigaw. Hindi ko tinawag ang pangalan ni Bianca. Sa halip, ang aking katawan ay kumilos nang may bilis at bagsik na matagal ko nang hindi ginagamit. Hinablot ko ang mabigat na water pitcher na gawa sa salamin mula sa bedside table at buong lakas na ipinalo ito sa likod ng ulo ni Bianca. Isang mapurol at basag na tunog ang umalingaw-ngaw sa silid habang ang pitcher ay nabasag sa kanyang bungo. Ang tubig at mga piraso ng bubog ay kumalat sa sahig. Napasuray si Bianca, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sakit. Napabitaw siya sa unan at napahawak sa kanyang ulo. Ang kanyang mga daliri ay nabasa ng mainit na dugo na nagsimulang dumaloy mula sa kanyang sugat. Bago pa man siya makabawi, itinulak ko siya ng buong lakas palayo sa kama. Bumagsak siya sa sahig, nawalan ng balanse at tuluyang nawalan ng malay. Hindi ko siya pinansin. Ang aking buong atensyon ay nasa lalaking nakahiga sa kama. Agad kong inalis ang unan sa kanyang mukha. Siyano at halos hindi na humihinga si Papa Rafael. Ang kanyang dibdib ay bahagya na lamang tumataas at bumababa. Papa, Papa, lumaban ka. Sigaw ko habang tinatapik-tapik ang kanyang pisngi. Nagsimula akong magsagawa ng CPR. Ang bawat diin sa kanyang dibdib ay isang dasal. Ang bawat pag-ihip ng hangin sa kanyang bibig ay isang pakiusap. Ang aking mga braso ay nangangalay. Ang aking mga luha ay tumutulo sa kanyang mukha. Ngunit hindi ako tumigil. Huwag mo akong iiwan. Huwag ninyo akong iwan, Papa. Paulit-ulit kong bulong. Pagkatapos ng ilang sandali na parang walang hanggan, isang malalim at marahas na pag-ubo ang kumawala mula sa bibig ni Papa Rafael. Sinundan ito ng sunod-sunod na paghinga. Iminulat niya ang kanyang mga mata, puno ng takot at pagkalito, ngunit buhay. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sa wakas, isang maliit na tagumpay, isang buhay na naisalba. Alam kong wala na kaming oras. Anumang sandali ay maaaring may makakita sa nangyari. Mabilis kong kinuha ang wheelchair sa sulok ng kwarto. Dahan-dahan ngunit buong ingat, inilipat ko si Papa Rafael mula sa kama papunta sa upuan. Kinuha ko ang makapal na kumot at ibinalot ito sa kanyang nanginginig na katawan. Aalis na po tayo dito, Papa. Pangako, hindi na nila kayo masasaktan pa. Bago kami umalis, kinuha ko ang cellphone ni Bianca na nahulog sa sahig. Kailangan ko ito. Pagkatapos ay lumingon ako sa walang malay na babae na nakahandusay sa sahig. May bahagi sa akin na gustong manatili at tapusin na ang lahat. Ngunit ang paghihiganti ay hindi kasing halagagan ng buhay ni Papa. Itinulak ko ang wheelchair palabas ng kwarto at isinara ng marahan ang pinto. Bawat hakbang ko sa pasilyo ay maingat at tahimik.
Ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang paggulong ng mga gulong ng wheelchair sa makintab na sahig. Sa baba, abala ang mga katulong sa paghahanda para sa nalalapit na anniversary party ng kumpanya. Walang sino man ang nakapansin sa amin habang dahan-dahan kaming tumatawid sa malawak na sala patungo sa service exit sa likod ng kusina. Paglabas namin sa madilim na hardin, kinuha ko ang aking sariling cellphone at mabilis na tinawagan si Gael. Nasa panganib kami, sabi ko. Ang boses ko ay mabilis at puno ng kaba. Kailangan naming makaalis dito ngayon na. Sunduin mo kami sa likod ng mansyon. Sa kabilang linya narinig ko ang mabilis na paggalaw. Anong nangyari? Papunta na ako. Ibinaba ko ang tawag. Habang itinutulak ko ang wheelchair sa damuhan, narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa loob ng bahay. Ang sigaw ni Bianca na sa wakas ay nagkamalay na. Sinundan ito ng mga yabag ng mga taong nagtatakbuhan. Alam na nila. Dalian na natin, Papa. Bulong ko. Binilisan ko ang pagtulak. Ang aking mga paa ay lumulubog sa mamasa-masang lupa. Ilang sandali pa, isang itim na kotse ang huminto sa madilim na eskinita sa likod ng gate. Mabilis na bumaba si Gael. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Agad niya akong tinulungan na maisakay si Papa Rafael sa backseat. Saan tayo pupunta? Tanong niya habang mabilis na pinaaandar ang sasakyan palayo. Sa lugar kung saan hindi nila tayo mahahanap, sagot ko. Habang nakatingin sa mansyon na unti-unti nang lumiliit sa aming likuran. Sa loob ng bahay nagahari ang kaguluhan. Tinakas niya si Papa. Sigaw ni Bianca. Hawak ang dugo ang ulo. Ang yaya! Ninakaw niya ang mga alahas ko at tinangay ang matanda. Agad na tinawagan ni Adrian ang mga security guard at ang pulisya. Iniuutos na hanapin ang isang pangit at peklating babae na nagngangalang Mara Villamor, isang kidnapper at magnanakaw. Ang buong puwersa ng pamilya Montesa ay ginamit para hanapin ang isang hamak na katulong. Hindi alam na ang kanilang hinahanap ay ang babaeng matagal na nilang pinatay. Sa loob ng tumatakbong sasakyan, niyakap ko si Papa Rafael. Sa wakas, malaya na kami. Ngunit ang kalayaan ay pansamantala lamang. Ang tunay na laban ay magsisimula pa lang. Hinawakan ni Papa ang aking kamay. Tinitigan niya si Gael, pagkatapos ay ako. Dahan-dahan, ipinatong niya ang kamay ni Gael sa ibabaw ng kamay ko. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang pagbabasbas, isang pag-asa para sa hinaharap. Ang nalalapit na anniversary party ay hindi na lamang isang simpleng selebrasyon. Ito na ang magiging aming huling hapunan. Ang gabi kung saan ang lahat ng maskara ay mahuhulog at ang lahat ng kasalanan ay pagbabayaran. Pagdating namin sa ligtas na lugar na inihanda ni Gael, isang tawag ang pumasok sa cellphone ni Bianca na dala ko. Si Adrian. Sinagot ko ito, ngunit hindi ako nagsalita. Bianca, nasaan ka na ba? Hinahanap na tayo ng mga pulis. Kailangan na nating umalis dito. Ang tarantang boses ni Adrian sa kabilang linya. Ngumiti ako. Ang kanilang perpektong mundo ay nagsisimula ng gumuho. Sa malaking ballroom ng isang 5-star hotel, ang entablado ay handa na. Ang mga bisita ay nagsisimula ng dumating, suot ang kanilang mga magagarang damit. Sa gitna ng lahat, nakatayo sina Adrian at Bianca, pilit na ngumingiti sa lahat, habang sa likod ng kanilang mga ngiti ay ang takot at pag-aalala. Hindi nila alam, ang panauhing pandangal para sa gabing iyon ay hindi pa dumarating. Ang mga ilaw sa ballroom ay biglang namatay na nag-iwan ng isang sandali ng pagkalito at bulungan mula sa mga bisita. Pagkatapos, isang spotlight ang bumukas, nakatutok sa malaking screen sa likod ng entablado. Isang pamilyar na boses ang pumuno sa katahimikan ng buong lugar. Isang boses na matagal na nilang ibinaon sa limot. Isang boses na bumangon mula sa mga patay. Magandang gabi, mga traidor. Ang boses ko,
na minsay punong-puno ng pagmamahal para kay Adrian ay umaling-awngaw sa buong ballroom. Sa malaking screen sa likod ng entablado, nagsimulang umilaw ang isang video. Nagulantang ang lahat ng bisita, ang kanilang mga bulungan ay unti-unting lumakas. Si Adrian at Bianca na nakatayo sa gitna ng silid ay napatingin sa screen ng may pagtataka at iritasyon. Ang unang bahagi ng video ay nagpakita kay Bianca na may kausap sa telepono. Ang kanyang boses na malakas na ngayon sa mga speaker ay nagkukumpisal ng lahat. Oo, Doc, huwag kang mag-alala. Tuloy-tuloy ang pag-inom niya. Konting panahon na lang at mawawala na ang problema natin. Ang matanda at ang pekeng pagbubuntis ko, magiging akin na ang lahat. Ang bulungan ng mga bisita ay biglang napalitan ng malalim na gulat. Si Adrian ay nanlaki ang mga mata. Ang kanyang mukha ay namutla na. Si Bianca naman ay napahawak sa kanyang bibig, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita at naririnig. Sinundan ito ng isang mas nakapanlulumong video, ang footage mula sa isang nakatagong kamera sa kwarto ni Papa Rafael. Kitang-kita ang mukha ni Bianca na puno ng galit at takot habang dahan-dahan niyang idinidiin ang unan sa mukha ng walang labang matanda. Ang pagpupumiglas ni Papa Rafael ay malinaw na nakita ng lahat. Ang eksena ay nagpatuloy hanggang sa dulo kung paano ko iniligtas si Papa at tinulungan siyang makaalis. Ang mga ilaw ay biglang bumalik. Ang buong ballroom ay nababalot sa isang mabigat na katahimikan. Tanging ang mga hikbi ni Bianca ang maririnig. Ang mga mata ng lahat ng bisita ay nakatitig sa kanya, puno ng pagkasuklam at pandidiri. Hindi totoo yan, sigaw ni Bianca. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Siniraan niya lang ako. Ang yaya na yan. Nagpapanggap lang siya. Biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Tumigil ang lahat ng paghinga. Sa gitna ng liwanag, nakatayo ako. Hindi na ako si Mara na nakasalamin at may peklat. Suot ko ang isang kulay pulang gown na kasing apoy ng galit sa aking dibdib. Ang aking buhok ay nakatirintas ng maayos at ang peklat sa aking pisngi ay tila isang medalya. Aking pinagdaanan, ang aking mga mata ay direktang nakatingin kina Adrian at Bianca. Ang pangalan ko ay Tala. Ang sabi ko, ang boses ay matatag at malinaw, umaalingawngaw sa buong silid. Tala Vergara Montesa, at ang lahat ng nakita ninyo ay pawang katotohanan. Hindi makahinga si Adrian. Ang kanyang mukha ay maputlang maputla. Ang mga mata niya ay nanlalaki sa gulat at hindi makapaniwala. Ang babaeng matagal na niyang inakalang patay ay muling nagpakita. Mas lalong naging matapang at maganda. Si Bianca naman ay umalpas mula sa pagkakahawak ni Adrian at lumusob papunta sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng galit na parang isang baliw. Tala, wala kang karapatan. Ang kapal ng mukha mo. Ngunit bago pa man niya ako maabot, dalawang lalaki ang mabilis na humarang sa kanyang dadaanan. Suot nila ang uniforme ng pulis. Mahigpit nilang hinawakan ang braso ni Bianca. Bianca Llorente, sabi ng isang pulis, "You are under arrest for attempted murder, fraud, and embezzlement of funds." Hindi! Hindi ako ang gumawa niyan. Sigaw ni Bianca, pilit na kumakawala mula sa pagkakahawak ng mga pulis. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot, hindi para sa akin, kundi para sa kanyang sariling kapalaran. Adrian, tulungan mo ako. Pero si Adrian ay hindi nakakakilos. Nakatitig lang siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagkalito. Hindi niya siguro sukat akalain na ang mundong binuo niya sa kasinungalingan ay guguho sa isang iglap. Naglakad ako papalapit sa kanya. Ang bawat hakbang ko ay puno ng dignidad at kapangyarihan. Huminto ako sa kanyang harapan at sa sandaling iyon, parang bumalik ang lahat ng alaala. Ang aming kasal, ang aming mga pangarap,
ang kanyang pagtataksil sa akin. Nang makita niya ang aking paglapit, bigla siyang lumuhod. Ang lalaking minahal ko ng buong puso, ang lalaking pinaghirapan kong ipagtanggol, ngayon ay nakaluhod sa aking harapan. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa kahihiyan. Tala, please. Pakiusap niya, ang kanyang mga luha ay nagsisimula nang dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi ko alam ang lahat ng ito. Naloko lang ako ni Bianca. Ako pa rin ang asawa mo. Mahal pa rin kita. Please, patawarin mo ako. Tinitigan ko siya. Ang aking muka ay walang bahid ng emosyon. Ang mga salitang, mahal pa rin kita, ay parang panaghoy lamang ng isang nakaraan na matagal nang natapos. Ang lalaking nakaluhod sa aking harapan ay hindi na ang Adrian na minahal ko. Siya ay isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Isang taong biktima ng sarili niyang kasakiman. Adrian, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado. Narinig mo ang lahat. Hindi ka naloko. Ikaw mismo ang nagplano ng lahat ng ito. Ang aksidente, ang insurance, ang kasinungalingan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Ang galit sa aking puso ay unti-unting napapalitan ng awa. Awa para sa kanya. Awa para sa sarili kong kahapon. Sa gilid ng entablado, nakita ko si Gael. Kasama niya si Papa Rafael na nakaupo sa wheelchair. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamalaki. Ngumiti si Gael sa akin. Isang ngiting nagbibigay ng lakas at katiyakan. Humarap ako sa lahat ng bisita. Ang lahat ng ebidensya ay nasa kamay na ng batas. Ang pagpapabaya, ang pagtataksil, ang tangkang pagpatay, lahat ay may kaukulang parusa. At ang karapat-dapat na tagapagmana ng Montesa Group of Companies ay hindi ang mga kasakiman, kundi ang purong puso na nagmamahal sa pamilya, si Sir Rafael Montesa. Nagpalakpakan ang mga bisita. Ang katarungan ay naibigay. Bago ako lumayo, muli akong yumuko kay Adrian. Ang kanyang muka ay puno ng sakit at hoyhan. Adrian, bulong ko, ang aking boses ay sapat lamang para siya lamang ang makarinig. Alam mo ba, ang bata na sana namin noong gabing iyon, lalaki. At kamukhang kamukha sana siya ng isang Adrian na sana ay naging mabuting ama. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang pagkabigla ay bumalot sa kanyang mukha. Naintindihan niya, ang bata, ang anak namin na pinatay niya. Sa isang iglap, tila nag-iba ang kanyang paningin. Hindi na ito galit, hindi na ito pagsisisi, kundi isang malalim at walang hanggang sakit, isang pagdurog sa kanyang kaluluwa na mas masahol pa sa anumang kulungan. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang matinding pighati na parang isang nasusunog na kaluluwa. Hindi, garalgal niyang sabi, habang dinadamdam ang mga salita. Hindi totoo yan. Hindi. Sinubukan niyang abutin ako, ngunit wala na akong nararamdaman, kundi ang hangin. Tinalikuran ko siya. Hahayaan ko siyang mamuhay sa impyerno ng kanyang sariling mga kasalanan. Ang kanyang pagdurog ay hindi kailangan ng aking kamay. Ito ay nagmula sa loob niya. Habang inilalabas ng mga pulis si Bianca na patuloy na sumisigaw, sumunod naman ang paghila kay Adrian. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati. Ang kanyang mga mata ay walang buhay na nakatingin sa kawalan. Ang paghuhukom ay natapos na. Matapos ang kaguluhan sa ballroom, ang mansyon ng mga Montesa ay nabalot sa isang nakapangingilabot na katahimikan. Ang dating punong-puno ng tawanan at pagdiriwang ay ngayoy naging isang malamig at malaking libingan. Si Adrian, ang lalaking minahal ko ng higit sa lahat, ang lalaking naging sanhi ng aking pagbagsak. Dahil sa patong-patong na ebidensya, ang video mula sa sasakyan, ang testimonya ni Papa Rafael, at ang mga financial records na ibinigay ni Gael, nahatulan siya ng pagkakakulong. Ang dating makisig at ambisyosong Adrian Montesa ay ngayoy isang anino na lamang sa likod ng rehas.
ang kanyang pangalan ay naging kasing itim ng kanyang kaluluwa. Ang huling balita na narinig ko ay tuluyan na siyang nawalan ng isip. Patuloy na binubulungan ang pangalan ng isang batang hindi kailanman nabuhay. Ang kanyang paghihirap ay hindi mula sa galit ko, kundi sa sarili niyang konsensya. Isang penitensyang mas masahol pa sa anumang kulungan, si Bianca. Ang babaeng itinuring kong kapatid. Ang kanyang mga kasinungalingan at pagtatangka sa buhay ni Papa Rafael ay nagdulot sa kanya ng matagal na pagkakakulong. Sa loob ng selda, ang kanyang pagtanggi sa katotohanan ay unti-unting lumamon sa kanyang katinoan. Ang dating mapanlinlang na ganda ay ngayoy napalitan ng isang mapusyaw at baliw na mukha, patuloy na sumisigaw ng aking pangalan. Ang kanyang kalayaan ay ibinilanggo at ang kanyang isip ay nilamon ng kanyang sariling kasamaan. Si Doña Esmeralda, ang matigas at palalo na babae. Pagkatapos ng eskandalo, siya ay nagkaroon ng mild stroke dahil sa matinding kahihiyan at pagkabigla. Naging malungkot siya sa mansyon kasama lamang ang mga retrato ng kanyang dating kaluwalhatian. Ang mga katulong ay nanatili, ngunit ang kanyang mga anak ay wala na. Ang kanyang kayamanan ay nanatili, ngunit ang kanyang dangal ay nawala. Ang kanyang mga mata ay madalas na nakatitig sa kawalan, tila naghahanap ng isang bagay na matagal nang nawala. Marahil ay ang pagmamahal ng anak o ang inosenteng tala na minsan niyang sinaktan. Ang kanyang bahay ay naging isang malamig na palasyo, puno ng kayamanan, ngunit walang pagmamahal. Hindi ako kailanman muling tumapak sa mansyon na yon. Ang lahat ng legal na proseso ay inasikaso ni Gael. Sa kanyang huling testamento, ipinangalan ni Papa Rafael sa akin ang lahat ng kanyang ari-arian at ang kanyang malaking pondo para sa kawanggawa. Ito ang kanyang paraan ng paghingi ng tawad, ng pagbabayad sa lahat ng sakit na dinanas ko. Ngunit ang aking puso ay hindi naghangad ng yaman. Sa halip, ginamit ko ang mga pondo ni Papa para itatag ang liwanag ng Pagsibol Foundation, isang sentro na nagbibigay ng tulong at pag-asa sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso, mga inang nawalan ng anak, at mga kababaihan na nais bumangon mula sa kanilang pagkasira. Sa bawat babaeng natutulungan ko, nararamdaman ko ang paggaling ng sarili kong kaluluwa. Isang araw, bumalik ako sa Batangas. Naglakad ako sa dalampasigan. Ang sariwang hangin ay humahaplos sa aking mukha. Sa di kalayuan, nakita ko ang isang maliit na batong libingan na may nakaukit na pangalang Tala Vergara. Ito ang libingan na itinayo para sa akin. Sa tabi nito, may isa pang maliit na puting bato, walang pangalan. Tanging isang ukit lamang ng isang malikot na siningit. Ito ang simbolo ng aking anak. Lumuhod ako, hinaplos ang malamig na bato. Hindi na ako umiiyak. Ang mga luha ay natuyo na. Ang sakit ay nanatili, ngunit napalitan na ng kapayapaan. Hindi ko kayo kinalimutan, bulong ko. Pero kailangan ko nang magpatuloy. Dahan-dahan kong inalis ang wedding ring mula sa aking daliri. Ang singsing na sumisimbolo sa isang panunumpa na sinira. Malamig at mabigat ito sa aking palad. Tinitigan ko ito sandali, pagkatapos ay inihagis ko ito sa malawak na dagat. Ang singsing ay lumubog sa ilalim ng tubig, kasama ang lahat ng pait, galit at pagkabigo. Ito na ang aking paalam sa nakaraan. Nang gabing iyon, matapos kong asikasuhin ang lahat sa opisina ng foundation, umuwi ako sa aking bagong apartment. Hindi ito mansyon, kundi isang maliit at tahimik na lugar na may balkonahe na tanaw ang mga bituin. Ang amoy ng essential oil na may lavender ay puno ng kapayapaan. Pinainit ko ang aking paboritong cup of noodles at naupo sa aking balkonahe. Sa kauna-unahang pagkakataon, kumain ako ng payapa. Walang nagmamadali, walang nag-iisa. Napakasarap ng simpleng pagkain na ito habang pinapanood ang mga ilaw ng syudad. Hindi ko kailangan ng Adrian para kumain ng masarap. Hindi ko kailangan ng Adrian
para maging masaya. Ang tunay na kaligayahan ay nagsisimula sa pagmamahal sa sarili. Ang aking cellphone ay nagliwanag. Mensahe mula kay Gael. Andito na ako sa baba. Coffee? Ngumiti ako. Si Gael, ang lalaking laging naroon. Tahimik na sumusuporta. Walang hinihinging kapalit. Hindi kami nagkaroon ng fairy tale romance. Mas higit pa roon. Siya ang aking matalik na kaibigan, ang aking katuwang sa mga pangarap, ang aking kasama sa paglalakbay. Isang platonic love na mas matibay pa sa anumang romantic love na puno ng kasinungalingan. Tumayo ako at dahan-dahang lumabas ng pinto. Ang aking puso ay puno ng pag-asa at katiyakan. Ang paglalakbay ay mahaba at ang mga sugat ay hindi basta-basta naghihilom. Pero sa bawat hakbang, alam kong lumalayo ako sa abo ng nakaraan at lumalapit sa liwanag ng isang bagong pagsibol. 1 taon na ang lumipas mula ng gabing iyon, ang gabing ipinanganak muli ang katarungan at ang gabing isinilang muli ako. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa abot-tanaw ng Batangas. Ang langit ay pinipintahan ng mga kulay kahel at lila. Nakatayo ako ngayon sa dalampasigan. Ang aking mga paa ay hinahaplos ng malamig na tubig dagat. Wala na ang peklat na dating bumabagtas sa aking pisngi. Naghilom na ito, tulad ng mga sugat sa aking puso. Kung tatanungin ako ngayon kung nakapagpatawad na ba ako, ang sagot ko ay hindi simple. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa sakit, kundi pagtanggap sa katotohanan at pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng galit. Hindi ko na hinahanap ang paghihiganti. Wala na ang puot na minsang nagtulak sa akin na lumaban. Ang nararamdaman ko ngayon ay isang malalim at payapang kapayapaan. Kapayapaan na mas mahalaga kaysa sa anumang yaman o pagkilala. Nakita ko kung paano gumuho ang mundo ni na Adrian at Bianca. Si Adrian, na minsay punong-puno ng ambisyon, ay natuldukan ng kanyang buhay sa bilangguan. Ang kanyang isip ay nilamon ng kawalan at pagsisisi para sa isang anak na hindi niya kailanman nakita. Si Bianca na minsay ubod ng inggit at kasakiman ay natuldukan ng kanyang pagkatao sa likod ng rehas. Ang kanyang pagiging baliw ay naging penitensya sa kanyang kasamaan. Para sa kanila, ang buhay ay naging isang walang katapusang parusa na dulot ng sarili nilang mga kamay. Si Doña Esmeralda, ang matigas na matriarka, ay nanatiling nag-iisa sa malaking mansyon. Ang kanyang karangyaan ay walang saysay nang wala ang kanyang pamilya. Maraming beses kong narinig na pinapatawag niya ang pangalan ko, hindi upang saktan, kundi marahil ay upang humingi ng patawad o ng isang pag-unawa na huli na para ibigay. Ang kanyang buhay ay naging isang paalala na ang kapangyarihan at yaman ay hindi makapapalit sa pagmamahal at pamilya. Sa huli, siya ang pinakakaawa-awang nilalang sa kanilang lahat. Ang aking buhay ay nagkaroon ng panibagong kahulugan. Ang liwanag ng Pagsibol Foundation ay patuloy na lumalago, nagbibigay ng pag-asa sa mga babaeng naghahanap ng ikalawang pagkakataon sa buhay. Bawat ngiti ng isang ina na natutulungan, bawat batang nabibigyan ng magandang kinabukasan, ito ang aking tunay na yaman. Sa bawat pagsasanay na ibinibigay ko sa mga survivors, nararamdaman ko ang lakas na lumalabas mula sa aking mga pinagdaanan, ang mga sugat na nagbibigay liwanag sa landas ng iba. Si Papa Rafael, na muling nakakapagsalita at nakakakilos ng bahagya, ay masayang naninirahan sa isang tahimik na probinsya, inaalagaan ng isang mapagkakatiwalaang nurse. Madalas ko siyang binibisita. Sa bawat pagyakap niya sa akin, nararamdaman ko ang pagmamahal ng isang ama, isang pagmamahal na akala ko'y matagal nang nawala. Siya ang aking pamilya, ang aking huling ugnayan sa nakaraan na nagbigay sa akin ng kapayapaan. At si Gael, siya ang aking kasama sa paglalakbay, ang aking matalik na kaibigan, ang aking business partner sa foundation. Sa kanyang mga mata, walang paghuhusga, tanging pagtanggap at pagmamahal. Maraming nagtatanong kung bakit hindi kami magkasama bilang mag-asawa.
Ngunit ang aming pagmamahalan ay higit pa sa pisikal na ugnayan. Ito ay isang pagmamahalan na binuo sa paggalang, sa tiwala, at sa pagnanais na magtulungan para sa ikabubuti ng iba. Hindi ko kailangan ng prinsipe para magkaroon ng happy ending. Ako ang reyna ng sarili kong kaharian. Hindi na ako ang tala na nabulag ng pag-ibig at handang isakripisyo ang lahat para sa isang lalaki. Ang mga abo ng nakaraan ay naging pataba sa aking paglago. Ang sakit ay nagturo sa akin ng lakas. Ang pagtataksil ay nagpakita sa akin ng tunay na halaga ng pagmamahal sa sarili. Ngayon, nakatayo ako rito, sa harap ng malawak na dagat. Ang aking puso ay bukas sa lahat ng pwedeng ibigay ng buhay. Ang dagat ng paghilom ay sumisimbolo sa aking paglalakbay. Malalim, malawak, at puno ng mga posibilidad. Hindi ko na kailangan ng mga montesa para maging kompleto. Dahil sa dulo ng lahat ng pagsubok, natagpuan ko ang aking sarili. Nakatayo ako, buo, matatag, at handang harapin ang anumang hamon ng bukas kasama ang aking bagong layunin, ang aking bagong pamilya, at ang kapayapaan na matagal kong hinanap. Ang aking kwento ay patunay na ang isang babae ay maaring bumangon mula sa abo at ang kanyang muling pagsilang ay mas maganda at mas makapangyarihan kaysa sa dati niyang buhay.